Malaking kababalaghan ngayon mga kaibigan, itong balita na sinasabing itong si JB Sebastian, isang high profile inmate, namatay nung Sabado dahil daw po sa sakit na COVID. Kung matatandaan ninyo, nasagap ko agad itong balitang ito, maaga pa lang may after lunch yata mga kaibigan. At ipinost ko na yung balita sa aking Facebook na di umano patay na itong si JB Sebastian at sinasabing ang ikinamatay daw COVID-19. Pero the following day walang lumabas na balita. Di ba? Kahapon lang lumabas, ngayon lang palang araw na ito, lumabas yung mga istorya na may mga nagawa ng istorya, yung mga periodiko sa online. Sa online na lang tayo nagbabasa ng mga balita. Ngayon, ang sinasabi po, namatay daw ito sa sakit na COVID. Ang katunayan, may pinakikitang yun daw yung abo nakalagay sa plastic, kahon na may nakabalot sa plastic. Yun daw yung, tapos may pangalan na sinulat ng kamay, pangalan ni JB Nino Sebastian. Ngayon, ito'y litrato doon sa sa crematorium sa Dasmariñas, Cavite, mga kaibigan. Ngayon, ang sinasabi sa balita, few weeks ago, ito daw si Sebastian, dinala sa site hari kung tawagin. Isang COVID facility sa loob ng New Bilibid Prison. Matapos daw magpakita ng mga simptomas ng virus. Pero ito ang nangyari po, walang maipakitang autopsy o nagsagawa ng autopsy. Nakakatakot po ito At ang kasabay nitong balitang ito, natuklasan na merong mga iba pang inmates na sinasabing namatay daw sa COVID dyan sa Muntinlupa. Hindi lamang itong si JB, magmula nung Mayo yata hanggang Hunyo. At ngayon, ito pinakahuli, itong si JB Sebastian. Sino ba ito? Para sa mga hindi na nakatatanda, konti lang yan. Pero sa abroad, marami nakikinig sa atin. Baka hindi nyo na natatandaan kung sino si JB Sebastian. Siya po ay kabilang dun sa Bilibid 19. Sino itong Bilibid 19? Ito ho yung 19 na preso na tumistigo labang kay Senator Laila de Lima na nagsangkot kay dating senadora o kay Senadora Laila de Lima sa negosyo ng droga, mga kaibigan. So ngayon, itong mga ito tumistigo sa kasalukuyang administrasyon. Nung nakaupo na si Presidente Duterte, mga kaibigan. Pero itong si Sebastian, tandaan ninyo, ang naging kaso nito, kaya ito nakulong sa New Bilibid Prison, dahil sa kasong kidnapping for ransom. Yan ang kaso niya. At saka, carjacking. Mga kaibigan. Noong 2009. Ngayon, ito ngayon ang lumalabas na mga sa pantaha tuloy ng mga tao. Siyempre, high profile na inmate yan. At saka meron pang ginawang parang documentary sa loob ng Muntinlupa. At ipiniture yan, di ba? Doon sa mga nakatatanda na ito'y tumistigo sa Senado, mga kaibigan, matalino Magaling magsalita. English.
At doon sa documentary, ang nag-i-interview sa kanya, British journalist. Oh, ayan, hanggang ngayon, nasa YouTube pa yan. Makikita nyo, intelihente itong taong ito eh. Ngayon, dahil sa pagkamatay nito, mga kaibigan, merong mga naghihinala. Alam mo na, yung, kung tawagin sa English yan eh, conspiracy theory. Kasi nga, itinago yung pagkamatay eh. Yung pong asawa, balita ko, nagpunta ron eh. Nagmumumura dun eh. Dahil ayaw ipakita doon sa asawa yung pong bangkay. Kung talagang patay na ito. Di ba, dapat kukumpirmahin ng isa sa pinakamalapit na kamag-anak. Di ba? Sasabihin niya kung ito nga yun. Di ba? Ngayon, ang dahilan daw, sabi naman itong si Bandag, yung nakadistino dyan na pumalit kay Paeldon, yung Bucor director. Ang sabi niya, COVID nga eh. Ini-invoke niya yung, yung merong privacy na sinasabing ini-invoke dito, mga kaibigan. Nakalimutan ko kung ano yung sinasabi niyang privacy. Ngayon, ang isa pa sa napanood ko kanina sa television, yung in-interview yung yung crematorium. Ang sabi nung empleyado ron, hindi na namin nakita yan. Basta yan dinala rito, maraming pulis dyan sa labas. Ngayon, nakalagay sa cadaver bag. Yung lalagyan ng bangkay, yung supot ng bangkay. At yun mismo, hindi na raw nila nakita, sinunog na nila. Mga kaibigan, napakalaking katarantaduhan po ito. Huwag mo sabihin COVID ang kinamatay niyan. At dahil COVID ang kinamatay niyan, hindi mo na kailangang isa-ilalim yan sa autopsy, mga kaibigan. So ngayon, dahil nga po merong ipinaglilihim dito at ito'y malaking paglabag ito eh. Mga kaibigan, napakalaking question mark nitong pagkamatay nito. Unang-una, testigo yan eh. At hindi siya ang una. Mga kaibigan, meron pang iba nakasama dun sa mga tumistigo labang kay Leila de Lima ang patay na rin na sinasabing patay na at namatay daw sa COVID. Kung matatandaan niyo pa, itong si JB Sebastian, meron pangyayari, sinaksak pa to sa loob eh. Di ba? Tsaka yung Peter ko, pareho silang sinaksak. Na-hospital ito. Yun nga yung nakahiga siya sa ospital, yun ang nilabas nilang photo ngayon sa dyaryo. Nakita ko sa online. Yun yung kuha nung matagal na rin ito. Na siya ay napabalitang sinaksak doon sa loob ng bilibid. Madalit sabi, ito? Masyadong malalim itong pagkamatay na ito ni JB Sebastian, mga kaibigan. Kaya kung ano-ano ang naiisip tuloy ng publiko. Ito, 3 ang pwedeng posibilidad dyan, mga kaibigan. Ito, mga posibilidad. Bakit, yung iba, ang paniwala nila, hindi ito patay. Buhay yan. Yan ang paniwala ng marami. Buhay yan. Pinalalabas lang na yan patay para makatakas na. At magpapabago ng itsura yan. Yan, di ba? Yun ba sinasabi nila, may basihan ba yun o wala? Meron. Alam nyo kung bakit? Kasi,
Meron ngayong lumabas na artikulo, isinulat ng isang American journalist na nagpunta rito sa Pilipinas, nagsagawa ng investigasyon dito at pati sa ibang mga inaalam niya itong mga bansa na ibinebenta yung death certificate o pinagbibili ang birth certificate. At alam nyo, natuklasan itong reporter na ito, na babae. Natuklasan niya na dito talaga sa Pilipinas. Sa iba, hindi niya makumpirm. Pero sa Pilipinas, nakumpirma niya. Alam nyo kung bakit? Siya mismo. Yung reporter na yun mismo. Yung journalist na yun mismo. Hanggang ngayon, journalist, hindi ko malaman kung sa Washington Post o sa New York Times. Babae yan. Bumili siya ng death certificate dito para mapalitaw niya siya patay na. Kasi yan pala, ayon sa kanya, kaya siya nag-research, maraming dahilan kung bakit may mga tao na bigla na lang nawawala. Sinasabing namatay pero buhay. Ang isa sa dahilan, insurance. Para makapag-claim ng insurance yung iba ang pakukunin nila na insurance. Kunyari, kamag-anak. Di ba? Yung isa naman, gusto nang lumayo sa pamilya niya. Di ba? Gusto nang iwanan yung pamilya. So, nagpapanggap na namatay dito sa Pilipinas na aksidente. Pero sa katotohanan, buhay yun. Binayaran lang meron siyang mga babayaran tao para magawa niya yung makakuha siya ng death certificate. Ngayon, possible yun. Possible. Pero meron pang dalawa, di ba, na pwedeng maging dahilan ng pagkamatay nito. Yung isa naman, may kaugnayan doon sa kanyang ginawang pagtistigo. May kaugnayan pa rin doon sa kanyang pagtistigo. Maaring siya ay pinatay. Sinadya ang pagpatay talaga sa kanya. Pinlano. Para, kasi kung ang pagbabasihan mo lang yung pinalsipika yung pagkamatay, hindi ho yun gagawin ng mga tao kung siya ay inutusan para idiin si De Lima. Di ba? Kung inutusan siya para idiin si De Lima, ba't pa natin bubuhayin ito? Di tuluyan na natin ito. Bakit ko pa pakakawalan yan? Kung dumating ang araw, magsasalita yan. Dahil buhay pa yan Di ba? Sino makapagsasabing hindi makapagsasalita yan? Possible yung sinasabi, yung bang speculation na yun, possible yun. Kaya lang, dangerous yun para dun sa mga kung totoo na talagang pinilit lang sila na idiin si De Lima, magsalita ng hindi totoo. Darating at darating ang araw, pagbabayaran nila yung sinabi nilang yun, mga kaibigan, at saka yung nag-utos sa kanila, lalo ngayon. Hindi ba merong ginagawang pag-iimbestiga ang International Criminal Court laban sa mga human rights violation na nangyari sa Pilipinas mula nung maluklok sa pwesto si Presidente Duterte. Alin yung mga human rights violation? Una na yung mga sa drugs, di ba? Drug-related din yung kay De Lima syempre, halimbawa, natatanda naman ninyo, nung Biyernes lang, binanggit natin yung sinabi nung bagong katatalaga ngayon na Associate Justice ng Supreme Court na si Associate Justice Padilla, yung babae. Ano sabi niya? Nung in-interview sila ng Judicial and Bar Council para sa kanilang appointment sa Supreme Court,
lahat ng kandidato tinanong. Ang tanong, isa lang naman tatanong doon kung ano yung tinanong sa isa, kung tatlong katanungan yun din ang itatanong sa ibang kandidato. O ano tinanong? Yung tungkol doon sa International Criminal Court, yung pag-alis ng Pilipinas, yung pag-withdraw ng administrasyon ni Presidente Duterte sa ICC. Ano sagot ni Associate Justice Padilla? Ang sabi niya, hindi nila pwedeng takasan yun. Mananagot sila ron. Kasi yung pag-withdraw nila ginawa nila after na masampahan na sila ng reklamo sa International Criminal Court. Kaya kahit na nag-withdraw pa ang Pilipinas sa ICC bilang miyembro niyan, mga kaibigan, o signatory dyan, mananagot ka pa rin. Ayun, mga kaibigan. So, wala kayang kaugnayan ito. Itong ginagawa ng International Criminal Court doon sa posibleng nililipol isa-isa itong mga tumistigo labang kay Senator Laila de Lima na nagdiin sa kanya sa kaso. Mga kaibigan. So ngayon, parang lumalakas ngayon yung paniwala ng marami na talagang itong mga ito, katulad yan si JB Sebastian, ginamit lang talaga yan bilang mga, ano tawag doon? Testigo palso. False witness, mga kaibigan. Yan ano lang. Kumbaga ano tawag mo dyan? Fabricated. Mga kaibigan, gawa-gawa lang ng administrasyon para maipakulong si Senator de Lima. Hindi ba? Lumalakas ngayon yung paniwala na yun dahil dyan sa ito ngayong natuklasan na si JB Sebastian, hindi lamang siya kundi meron pang mga ibang preso ang namatay na raw, sinasabi nila namatay na sa sakit na